Sa panahon ngayon, pangkaraniwan na ang mga single moms. Maraming ina ang namumuhay kasama ang mga anak lang nila dahil hindi na talaga maisalba ang relasyon nila mag-asawa. At kaysa makita ng mga bata na miserable ang pagsasama nila, mas mabuti na lang ang maghiwalay at mamuhay na matiwasay. Mas lumalala pang problema kung papasok na kaagad sa isang bagong relasyon ang kanilang nanay na makakadagdag pa sa masalimuot na sitwasyon. Ganito ang naging kwento ni Blue Ronald, ang 6 na taong bata na nilunod sa inidoro bago inilibing sa ilalim ng kahoy na sahig ng kanilang bahay. Ano ang nangyari sa bata? Bakit hinayaan ng ina nito na mangyari ito sa kanyang anak? At bakit hindi niya ipinaalam sa kapulisan ang nangyari? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Siya nga pala, kung gusto nyo mag-trade ng Forex or ng cryptocurrency, merong demo account ang xmforex.com. Pwede nyo pag-aralan kung paano mag-trade ng Forex, ng crypto at ng stocks. Libre lang ang pag-register dito. I-click nyo lang ang link sa description box ng video ito. Huwag kalimutan, xmforex.com. Balik ulit tayo sa kwentuhan natin. Si Ashley Roland ay hiwalay sa asawa nitong si Dustin Roland. May 2 silang anak, isang batang babae at isang batang lalaki na ang pangalan ay Blue. Nasa poder ni Ashley ang mga bata. Meron ng bagong kinakasama ito at ito ay si Nathan Bridges, 33 years old at kasama nilang naninirahan ng mga bata. Parte na napagkasunduan ng magulang ng mga bata ang magbigay ng suporta si Dustin at ang bisitahin ng mga bata bawat buwan. Nitong December 16, 2022, araw na pagbisita ni Dustin. Pero dahil nasa trabaho pa siya, kaya kinausap ni Dustin ang kanyang nanay na siya na lamang muna sumundo sa mga bata. Pumayag naman ang nanay ni Dustin. Kaya dali-daling pumunta ang nanay ni Dustin sa bahay nila Ashley. Nang ilabas ni Ashley, ang 6 na taong gulang niyang anak na babae, ay nagtaka ang dating biyanan nito kung bakit marumi ang bata, amoy ihi at may maraming butlig-butlig sa ulo nito. Kaya nagsalita ang nanay ni Dustin. Anong nangyari sa'yo, iha? At sabay tumingin siya kay Ashley. Ashley, paano ang bata? At nasaan si Blue? Sumagot naman si Ashley. Ay wala dito si Blue sa bahay. May allergy lang yan. Mawawala din niya katagalan. Sige na, umalis na kayo. Sagot naman ni Ashley na parang wala sa sarili. Kaya umalis na maglola, pero nagdesisyon si Karen na dalhin ang apo niya sa ospital dahil hindi rin ito halos makalakad. Apo, may nararamdaman ka ba? Pupunta muna tayo sa ospital ha. Ano ba nangyari sa'yo? Ang mahinang sagot naman ng bata. Nagugutom po ko, Lola. Yun lang ang sinabi ng bata at halatang may kinakatakutan nito. Nagtataka matanda, bakit ganito ang itsura ng bata? Habang ina-examine ng bata, ay minabuti ni Karen na tumawag ng mga pulis. Kinakabahan siya para sa apo niyang lalaki na si Blue. Nang makausap niya na ang pulis, ganito ang kanyang sinabi. Ang sabi niya lang sa akin ay wala sa bahay nilang apo ko, pero iba talagang kutob ko. Kung ganito nang sinapit ang kapatid niya, ano na lang kaya ang sitwasyon nang nawawala kong apo? Dali-dali naman pumunta ang mga pulis sa bahay ng nanay ng mga bata. Sinalubong sila ng tatay ni Ashley na si Timmy Childers. Siya ang nagsabi sa mga pulis na nasa loob ng bahay ang bata, walang buhay at inilibing nila sa sahig. Sabi ng anak ko, inilibing nila si Blue sa sahig. Hindi nga ako makapaniwala sa nangyari. Gulat na gulat ang kapulisan sa sinabi ng matanda. Ano ang nangyari? At ganun ang sinapit ng bata. Pinaslang ba ito? Ang nanay ba ay napuno sa kakulitan ng bata? Maraming tanong pero wala sila makuha ng sagot dahil hindi pa sila hinaharap ni Ashley. Minabuti ng mga otoridad na kumuha ng warrant para mapasok ang bahay ni Ashley. Hinanap nila kaagad ang lugar na tinuro ng matanda. Hindi naman nagtagal at nahanap nila ang bagong parte ng sahig na malinaw nakakapako pa lamang.
Pagkatanggal na tablang sahig, nakita kaagad nila ang nabungkal na lupa. Hindi rin may kakaila ang umaalingasaw na amoy mula sa lupa. Kaya bumibigat na ang dibdib ng mga pulis na sumusuri sa hinukay na parte ng bahay. Sa unang bungkal nila ay nakita nila ang tsinelas ng bata. Ilang hukay pa at tumambad naman ang kumot na kulay pula at asul. Habang nagpapatuloy sila ng hukay ay tumitindi naman ang nabubulok na amoy na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang hinahanap nila. Lahat ng naroon ay nagdarasal na wala sana ang bata sa ilalim ng tablang sahig. Subalit nang umabot sila sa parte na may isang malaking kumpol na binalot na plastik, ang pangamba ng lahat ay naging sama ng loob at awa sa sinapit ng musmos. Nakita nila ang kaawa-awang kalagayan ng bata. Dinala ito sa Arkansas State Crime Laboratory para ma-autopsy. Ang direktor mismo ng laboratorio ang humawak dito at nagsabing magbibigay sila ng sanhi na pagkamatay sa loob ng 30 hanggang 60 days. Hindi na kasi madali makita ang mga ebidensya dahil nabubulok ng katawan ng bata. Hindi na agad matukoy ang sanhi na kamatayan ng bata dahil ang mga bakas at marka sa katawan ay hindi na makita dahil nasa advanced stage na ng decomposition ang katawan ng bata. Samantala, dinampot agad ng mga pulis si Ashley at Nathan para questionin. Magkahiwalay na kinwestiyon ang dalawa. Walang nakuhang impormasyon galing kay Nathan. Si Ashley naman ay hindi consistent ang mga sinasabi. Ayon sa kwento, nakakilala nitong si Rebecca Fitting na pumunta rin sa presinto. Si Ashley ang naglibing kay Blue. Lumabas daw ng banyo si Blue na namamaga ang mukha at bumubula ang bibig. Pagkatapos ay natumba ito at nawalan na ng buhay. Ito ang kwento ni Rebecca. Hindi daw alam ni Ashley kung ano ang gagawin at natakot siya kaya binaklas niya na lang ang tablang sahig ng bahay nila at nagukay siya para ibaon ng bata. Pero iba naman ang ibinigay ng kwento ni Ashley sa mga pulis tungkol sa nangyari sa bunso niyang anak. Si Nathan kasi mainitin ng ulo. Pag-uumpisa ni Ashley sa kanyang salaysay. Nagalit siya kay Blue kasi kinagat niya ang daliri nito. Kaya nilublob niya ito sa banyo. Hindi ko siya mapigilan kasi binubugbog niya rin ako pag nangingialam ako. Nangingisay na ang bata bago niya ito binitawan. Paglabas niya ng banyo, saka ko pa nilapitan si Blue pero hindi na ito humihinga. Ang tuloy-tuloy na sinabi ni Ashley. Napag-alaman sa investigasyon na nagkahiwalay ang magulang ng mga bata noong June 2021. Naatasan ng korte na si Ashley ang may primerang kustodiya sa mga bata at siya din ang magbibigay ng mga takdang petsa para bisitahin ito. Sasabihan niya lang ang biyanan niyang babae na si Karen Roland para sunduin ang mga bata. Maayos na sana ang setup nila pero noong September 14, napilitan si Dustin na lumapit mula sa korte para buksan muli ang kaso. Petsa kasi yun ang pagkikita nila ng mga bata pero hindi pinakita sa kanya ang mga bata. Nang ihatid kay Ashley ang complaint ni Dustin ay sumagot nga ito pero halos isang buwan din matapos maibigay sa kanya noong September 27. Nagreklamo ito sa korte na hindi raw nagbabayad ng child support at lasing pa kung dumadalaw ito kaya hindi niya pinakita sa dating asawa ang mga bata. Tahasang pinasinungalingan ni Dustin ang nakasaad sa korte dahil nagpapadala siya ng child support para sa mga anak niya. Sa umpisa pa lang na nasa korte kami, nagbibigay na ako ng suporta ko sa mga bata. Pinaglaban ko ang mga anak ko, mahal na mahal ko ang mga bata. Ginawa niya lang ang rason na yan dahil hindi niya na maipakita sa akin si Blue nung araw na bumisita ako. Mangiyak-iyak na sabi ni Dustin. Nagpatuloy ang investigasyon at noong December 17, alas 10 ng umaga, dinampot ng kapulisan sina Ashley at Nathan para sa iba't ibang kasong isinampa laban sa kanilang dalawa. Hindi pa man lumalabas ang resulta ng autopsy na pagtagpi-tagpi na ng otoridad ang mga pangyayari. Ang sinabi ni Ashley tungkol sa pananakit ng nobyo sa mga anak ay totoo nangyari. Pareho silang lahat na sinasaktan ni Nathan kapag nagagalit ito. Hindi inakala ni Nathan na matutuluyan ng bata nang isubsob niya ito sa inidoro at makainom ito ng maraming tubig.
Imbis na itakbo sa ospital, natakot si Ashley habang nangingisay ang anak nito. Sumunod na lamang ito sa sinabi na kasintahan na ilibing nila ang bata dahil panigurado makukulong sila kapag nalaman ang totoong nangyari dito. Ang hindi mo maintindihan, paano nila naisip na wala maghahanap sa mga bata? Gayong alam naman nila na ang tatay nito ay dumadalaw talaga sa kanila. Subalit, dala ng takot, hindi na inisip ni Ashley ang magiging resulta kung patuloy niyang hindi maipakita ang bunsong anak. Ang masakit nito, nung araw na natuklasan ang kamatayan ni Blue ay siya rin sana ang araw ng birthday nito. Dapat sana ay mag-aanim na taon na ang bata kung hindi lamang siya linapastangan ng walang hiyang nobyo ng nanay niya. Buhay pa sana ang bata kung hindi rin pumayag si Ashley na saktan ang mga anak niya. Ang kapatid naman ni Blue na dinala sa ospital ay hindi rin magandang sitwasyon. Maswerte lang talaga ang bata at naabutan pa ng lola na buhay pa ito. Base sa mga reports na nakuha sa sumuri sa bata, puno ito ng paso at mga peklat sa katawan. May mahanap ka ding paso ng sigarilyo sa ulo at mga braso ng bata. Base na rin sa salaysay ni Ashley, si Nathan din ang may gawa ng mga paso ng anak niyang babae. Pinarusahan siya ni Nathan dahil sa masamang ugali niya. Hindi kasi nakikinig. Binubuhusan siya ng mainit na tubig kapag nagkakamali siya. Nakasaad sa affidavit ni Ashley para sa korte. Matapos itong gamutin, ay dinala ang bata sa isang children's hospital sa Memphis, Tennessee. Pinaghiwalay na detention center sina Ashley at Nathan. Habang naghihintay na paglilitis, nasa St. Francis County Detention Center si Ashley at pinagbawalan na lumapit o gumawa ng kahit na anong kontak sa anak nitong babae. Si Nathan naman ay nasa kustodiya ng Lee County Sheriff's Department. Pinaharap kaagad sa korte ang dalawa at hindi sila binigyan ng pagkakataong makapagpiyansa. Meron na silang mga kanya-kanyang abogado at nakatakdang haharap muli sa korte ngayong January 17, 2023. Nasa kustodiya naman ng lola nito ang batang babae habang hindi pa dinidinig sa korte ang pag-file nito ng petition for guardianship.